Hi everyone! So I'm back with a vlog na siguradong kapupulutan natin ng aral. Especially sa mga kapwa ko Pinay na may jowang Chinese, mga nasa China na, at sa mga nagbabalak pa lang na pumunta ng China. I know na nakita nyo na yung photo preview na magiging topic natin, and it's a sensitive topic. But disclaimer, I don't mean to humiliate or blame anyone in this vlog. Wala din po akong balak na i-play yung video na na-upload niya na sa social media. At mas lalong wala po akong balak na i-reveal yung identity niya. My only goal here is to share some warnings to my fellow Pinay kababayan na posible rin na nakaka-experience ng same na napagdaanan niya. At para maiwasan at hindi na rin maulit pa. This time, I believe that I'm using my platform in a good way. As I said earlier, this is quite a sensitive topic. To give you a short background about her story, she's a Filipina in China, not yet married, but they have a child. They were boyfriend and girlfriend back then, but they were already histories of physical abuse. Nakulong na rin itong si Kuyang Chinese dahil sa pananakit niya sa Pinas. Nagkaroon na rin siya ng record sa VAUSI, ngunit matapos ang ilang araw, ay humingi siya ng tawad at nakalaya rin. Nabuntis si ate at naunang lumipad si Kuyang Chinese pabalik ng China. Ngunit nabanggit ni ate na during her pregnancy ay hindi man lang ito nakumusta o napadalhan ng suporta ng pamilya ng lalaki. Inoferan din daw siya ng kapatid ni Kuyang Chinese na bibilhin na lang daw yung baby nila. Ngunit, hindi siya pumayag. After giving birth, they decided na pumunta ng China. Kinuhaan niya ng Chinese passport ang baby niya at malakas ang kumpiyansa niya na may iuuwi niya pa rin ang baby niya dahil sa assurance na ibinigay sa kanya ng isa sa mga taga-embassy na may iuuwi niya pa rin daw ang baby niya dahil ito ay may PSA record. Kaya naman naging buo ang loob niya, dala-dala ang kanilang anak, lumipad sila papuntang China. Pinangakuan din si ating Pinay ng kasal, all expenses paid pagdating sa China. Sinabi rin sa kanya na 3 buwan lang silang mamamalagi sa China at babalik rin sila ng Pinas pagkatapos ng 3 buwan. But it did not happen. Hindi natupad yung pangakong kasal at ang ikinagulat pa ni ate ay nang malaman niyang nakaregister na ang kanilang anak sa huko ng kanyang asawa. Sinabi niya rin na wala itong pahintulot mula sa kanya dahil ang tanging alam niya lang during na nagpaprocess sila ng mga papeles at sinasabi sa kanya ang lahat ng ito ay para sa kanilang nalalapit na kasal. While they were in China, nagsimula na naman ang pananakit ni Kuyang Chinese sa kanya. Nabanggit niya na sinasaktan siya sa ulo at minsan na rin sinipa nito ang kanilang anak sa likod. Wala rin siyang nagawa dahil lagi lang din siyang nakakulong sa bahay at wala rin siyang hawak na pera. Yung pera na 20,000 na dala niya mula pa sa Pinas ay yun ay yung ginastos nila nung papunta sila sa Xiamen. Hindi rin niya hawak ang kanilang mga personal papeles gaya ng passport nilang mag-ina. Sinabi din ng pamilya ng lalaki na pinunit na nila ang passport ng anak nila. Kaya naman mas lalo siya nawalan ng pag-asa na baka nga hindi niya na maiuwi ang kanilang anak. Pinilit niya mag-report at makapagsumbong sa mga pulis. Ngunit, nung tinanong niya kung posible ba na madala niya ang anak niya pabalik ng Pinas, ang sabi lang daw sa kanya ng mga pulis ay hindi ito posible. Kaya naman, she had no other ways para makahingi ng tulong. That's why pumasok sa isip niya ang pag-upload ng videos para malaman ng maraming tao kung ano nga ba yung lagay niya. At doon niya inilahad ang lahat ng nangyari. After telling you her background story, have you got any ideas in your mind what were the red flags? Sige, isa-isahin natin. Babaero, red flag. I mean, hindi ko naman masisisi si ate. Siguro dahil pure lang talaga yung heart niya at pure yung love niya para dun sa lalaking Chinese, kaya siguro kahit na paulit-ulit niya itong ginagawa, ay paulit-ulit niya rin itong pinapatawad. Ganun naman tayo, di ba? Once in a life, magiging martyr talaga tayo. Ay, hugot. So, ayun nga. Once in a life, magiging martyr talaga tayo. Hindi natin maipagkakailay. But,
the next time that it will happen again, alam na natin yung gagawin natin. Don't settle for less, girls. Choice nila yung pambababae. Choice. Kaya, bilang babae, may choice ka rin na tumakbo pa habang maaga. Nananakit. Red flag. Ito talaga yung pinakaayaw ko sa lahat. Once na ginawa mo sa akin to, I promise, we're done. Yun na yung end point nun. Wala na akong tatanggapin ibang reasons, kahit pa sabihin mo na nadala lang ako ng galit, lasing lang ako. No, walang explain. End of discussion agad. As a Filipina na nagtatry na maikasal sa mga foreigner, okay, wag nating hayaan na maging punching bag tayo. Ipakita natin yung strong points natin. Huwag natin ipakita na weak tayo, nakakayan-kayanin lang nila tayo. Dahil, nasa bansa nila tayo. So, don't show them that we are weak. Pero please lang din, please lang, kung kaya lang naman, okay? Please lang, huwag natin lahatin na kesyo lahat ng Chinese ay nananakit, lahat ng Chinese ay bastos, lahat ng Chinese ay walang respeto. Hindi ganun. So, huwag natin lahatin. Most of them, especially kung na-try nyo nang tumira dito sa mainland China, makikita nyo how respectful Chinese are. So, napakabait nila, and most of the men na nakilala ko, sobrang sincere and faithful nila sa mga asawa nila. And sobra nilang tinitreasure yung mga asawa nilang babae. Tinuturing talaga nilang prinsesa, reyna, kumbaga. Kaya please lang, wag natin lahatin na lahat ng Chinese ay kagaya nila. Meron lang talaga mga kagaya nila, ng mga pero marami pa rin sa kanila yung mga bababait at matitino. Kailangan natin suriin yung pagkatao nila bago tayo kumagat dun sa buhay na ino-offer nila sa atin, diba? Pamilyang hindi nagsusustento o hindi man lang marunong mangumusta. Red flag. So, sa mga hindi nakakaalam, I've been living here in China for about 6 years na, no? So, medyo familiar na rin ako sa culture nila. So, mararamdaman mo na talagang gusto ka nilang mag-important kapag sila mismo yung gumagawa ng way para maiparamdam nila sa'yo na gusto ka nila. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Kung umpisa pa lang ay nararamdaman mo na wala kang importansya sa pamilya nila, huwag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo. Run! Nag-offer ng pera. Red flag. Alam nyo, parang nag-reminisce sa akin yung mga napapanood kong teleserye before na, oh, ito 1 milyon, layuan mo yung anak ko. Ganun ba? Walang matinong tao na itinuturing kang pamilya ang mag-offer na bilhin yung anak mo. Parang anong gusto nilang palabasin? Cheap tayo mga Pinay? Ganon? Ano, baby maker lang? Sorry, pero nanggigigil talaga ako doon sa kapatid. Kung sa umpisa pa lang ay pinaparamdam na nila sa'yo na mukha kang pera, alis na. Tamad. Red flag. Kapag ang mga jowa nyo ay babad sa laro sa cellphone, o hindi naman kaya ay sa computer, tapos walang trabaho at walang plano sa buhay, huwag ka nang umasa na kapag nagkaanak kayo ay magbabago pa yan. Hindi na yan magbabago. Hindi rin niya magiging hands-on sa mga anak nyo. Kung ngayon pa nga lang na ikaw pa lang yung mag-isa na inaalagaan niya na dapat binibigyan niya ng importansya ay binabaliwala na niya. What more kung dalawa pa kayo, diba? So, wag mo nang dagdagan. Huwag ka na magpabuntis kung alam mo yung jowa mo ay tamad at walang plano sa buhay. Okay? Please lang. Sapat na yung nakikita mo na wala kang importansya para sa kanya. Red flag yun. Red flag. Red flag. Pagkuha or pag-keep ng personal belongings mo. Red flag. Unang-una sa lahat, ito ang pinaka-advice ko sa mga Pinay na first time na makakarating dito sa China. Please, wag na wag kayong papayag na sila ang hahawak ng personal belongings mo. Especially, yung mga papers na dapat ay ikaw ang humahawak. Like passport or any documents na dala mo. Sa'yo yun. Right mo yun.
wag na wag ka rin pupunta ng China na wala kang hawak na alas. If you are having second thoughts at hindi buo ang loob mo, wag nang tumuloy. Dahil kung totoo ang intention sa'yo ng jowa mo, you will feel secured. And if you are in doubt, tapos meron kayong anak, kung nasa Pinas pa lang kayo, ay, ako na nagsasabi sa'yo, Philippine passport mo muna yung anak nyo. Tapos, kung nasa China na kayo, living together for, 5 years, 10 years, and you feel at ease by that time, then, pwede mo naman ipa-change yun sa Chinese passport anytime you like. At least, may hawak kang alas. Hawak mo yung karapatan mo para sa anak mo dahil naka-Philippine passport siya. May iuwi mo siya ng walang hassle dahil siya ay Philippine citizen. Though, merong mga disadvantages kapag hindi naka-Chinese citizen yung anak nyo at gusto nyo talaga manirahan sa China for a long time. So, we will just discuss it in future vlogs. If you want to know about this, you can just comment down below. Okay? That's it, guys. For me, those are the common red flags. Actually, not common, but obviously red flags. Again and again and again and again. Everything's based on my personal opinion. I hope kung mapapanood man ito ni ate, gusto ko lang sabihin sa iyo how proud I am kasi sobrang strong mong tao. While I was watching your video, I can see how pure your heart is. Yung unconditional love for your child, grabe, naiyak talaga ako kasi nanay din ako. I hope kung nasan ka man ngayon, since wala akong ma-search na any update about you, sana okay ka lang and yung anak mo. Sana rin magkasama kayo nakabalik ng Pilipinas. Salamat sa pag-share mo ng video mo, though I know na hindi mo intention na i-post talaga yon. You are just in need of help. But thank you for posting those videos because it helps us to realize and learn lots of things. And that's all for today's videos, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko, watch it. Please support me by clicking the like button and subscribe button. This is Erica in China na nagsasabing paalam, goodbye, 再见. See you on my next vlog. Bye!